Good morning guys! Ito na naman si Auntie maagang gumising, 5 AM ng umaga para naman makakuha ng maraming customer for this morning. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay lang po tayo and malusog tayo habang gumigising ng maaga lahat ng mga may-ari ng mga tindahan or sari-sari store. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang araw sa lahat kung anumang oras ninyo mapanood ang video na to. And I just wanna say welcome to my YouTube channel, Nolo TV. And gusto ko magpasalamat sa lahat po ng aking mga subscribers, sa lahat ng mga nanonood ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyo. Ang video ko na to ay it's about the price war. So marami tayong mga kakumpetensya, tapos dumating sa point na nagbabaan na ng presyo, tapos ano ba dapat natin gawin? Sumabay ba tayo? Lalaban ba tayo? Bumabalik ba tayo ng ating mga presyo? Kahit po na-compromise na po yung cost natin at siguradong malulugi tayo. So sa video na ito, isi-share ko naman sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito. Kasi nga, marami na din ang mga nagsusulputan ng mga kompetensya natin ng mga nagtitindahan din. So, paano ba tayo mag-stand out when it comes to price war? Ika nga. So, ito yung mga effective na nagawa ko dito sa store namin. Kaya never ako nagbaba ng presyo. As in, never po ako nagbaba ng presyo. And then sa awa naman ng Diyos, super hit pa rin tayo sa kuta natin daily. Kahit na nag-open kami ng 5 p.m., nakakahit pa din tayo ng mga kuta natin or almost makakahit tayo ng kuta natin. Hindi talaga siya bumaba talaga ng less than 1,000, ganyan. Hindi po talaga ganun. Kasi, mayroon akong mga ginagawa dito sa store ko na makakatulong and gusto kong i-share sa inyo. So, ginawa kong acronym yung mga ginagawa ko naman dito sa store na masasabi kong effective kaya sinulat ko dito. So, tinawag ko itong Best Discarte. B-E-S-T. So, yun. Best na discarte na ginawa ko naman dito sa store. So, B stand for believe and know the value of your product or your services offered. So, kailangan talaga nating maniwala na maganda yung product natin. Alamin natin kung ano ang value ng mga product natin dito sa store, sa loob ng ating store. Or kung ano yung services na ini-offer natin sa ating mga customer. Dapat mayroon po tayong level of confidence na pwede nating makapagsabi tayo sa sarili natin na maganda talaga yung product na binibenta natin. Na original talaga yung mga product na binibenta natin. Na maganda talaga ang produkto na binibenta natin. Hanggat hindi natin yan alam at hanggat hindi tayo naniniwala sa mga produkto na binibenta natin, wala tayong confidence, ay talagang sasabay tayo sa pagpababaan ng mga presyo. And then dumating sa point na na-compromise na po yung cost natin na magdudulot ng pagkalugi natin. Akala natin nagbebenta tayo kasi nga marami nang bili sa atin pero hindi natin na-cover up yung cost, no? Kahit na yung basic cost na magkano yung pagbili natin sa mga tinitinda natin dito. Kasi we are into reselling ng mga product natin. So, dapat bantayan natin yung cost. Hindi pwede na, oo nga, marami nga tayong benta, pero na-compromise yung cost mo. Wala ka namang kita, wala ka namang tubo para lang sumabay sa price war or para lang sabihin na marami tayong customer. So, dapat para hindi po natin ma-compromise yung cost natin at hindi tayo sasabay sa price war, dapat believe, pagniwalaan natin yung mga tinda natin na maganda yung source natin, kung saan natin binili, alam natin ano ang mga value ng mga product na nasa tindahan natin or kung nagbebenta man tayo or nag-o-offer tayo ng mga services. So, next letter ng best is E. Eliminate emotions. Minsan nagpa-price tayo, ay kasi ito, basic needs ito, ganito lang yung markup ko.
ay ganito lang presyuhan ko. So, ginagamit natin yung emotion natin. Hindi po. Dapat mayroon po tayong standard paano po tayo magpresyo. At dapat alamin natin paano magpresyo. Marami pong nagtuturo sa YouTube, pwede natin tingnan. And alam natin dapat kung paano tayo magbigay ng markup sa mga product natin. Hindi yung kung ano lang nararamdaman natin or i-change natin yung price natin kasi nga nagkaroon ng price war, ay ganito na lang. So, madadala tayo sa emotion natin. So, dapat natin i-eliminate. And syempre, ang sunod ng letter na sumunod sa E from the word best is yung S. So, stick to the standard paano tayo mag-markup. Like for example, pag uh, consumer goods, ang sa akin kasi 20 to 25%. Except sa bigas kasi hindi ko talaga siya tinaasan kasi basic needs. So, mayroon ako standard sa bigas. And then sa dry goods naman, 30 to 35% yung markup ko. So, yun talaga yung ginagamit ko. So, pagdating yung mga stocks, pag mag-pricing na ako, yun yung standard na sinusunod ko. Yun talaga yung ina-add-on ko sa mga product, sa cost, yung pagbili ko ng product na yun. Kasi dun sa 20 to 35% na rate natin ay naka-cover na po dun yung pamasahe natin, yung pagod natin, and yung ano pang mga miscellaneous expenses na meron tayo nung binili natin yung product sa mga supplier natin. Lalo na pag hindi tayo dinideliveran dito sa mga supplier natin. So, kailangan talagang mayroon tayong standard sa markup na ginagamit natin sa pagtutubo ng ating mga paninda. And dapat stick tayo doon, hindi natin bago-baguhin or dapat may consistency tayo na dapat yun yung markup or standard markup na itutubo natin sa ating mga product. So, stick to the standard sa paggawa ng markup ng ating mga tinda. So, dapat hindi mo baguhin. Consistent ka dapat doon. So, yung last na letter is letter T. No? Try to innovate. Ano bang ibig sabihin ng innovate or innovation? So, sa lahat ng mga klase ng negosyo ay talagang nag-i-innovate po yung mga negosyante na nilala natin yung mga malalaking negosyante. So, tayo naman dito sa store natin ay we have to try to innovate. Paano at saang aspect natin pwede tayong mag-innovate? Like for example, the way na maghanap tayo ng mga supplier. So, kung sa tingin natin na mahal na yung dati nating suki, so hanap tayo ng ibang supplier na nag-o-offer ng malaking discount pag nag-wholesale tayo. Tapos may mga bundle, mga freebies para naman hindi din masyadong malaki yung magiging price natin after na nag-markup tayo doon sa binebenta natin ng mga product. And then aside doon sa paghahanap ng mga supplier, mag-innovate tayo, mag-try to find some other supplier na pwede makapagbigay ng magandang offer sa atin, ay dapat i-enhance talaga natin yung customer service natin. Kasi makikita ninyo, bakit kasama din ang customer service sa pwede nating ipresyo sa product natin. Like for example, the Starbucks, di ba? Ano yun? Coffee lang yun, pinaginawa lang, biniblend, tapos mahal na siya. And then, stand out talaga pag bumili ka sa Starbucks. Bakit? Anong dahilan doon? Kasi po, yung customer service nila, yung brand na iniingatan nila, dahil malaki yung tiwala nila na maganda talaga yung product nila, kaya pwede silang magpresyo na hindi sila sumabay sa mga naglabasan ng mga coffee shop ngayon na talagang nagbabaan naman talaga ng mga presyo. Pero kung mataas talaga yung level of confidence natin na maganda yung product natin, katulad ng Starbucks, ay hindi po tayo talaga dapat sasabay sa mga price war. So, dapat mag-innovate po tayo. Matuto po tayong mag-innovate, maghanap ng mga ways, mga paraan, diskarte, na pwede tayong makababa ng ating mga presyo pero hindi na compromise yung cost natin at talagang may tubo pa tayo. Kasi po kung sasabay lang tayo ng sasabay ay talaga nga namang malulugi tayo. So dapat we have to try to innovate. Kaya ika nga, change is the constant thing in the world. So we have to change every day, mag-learn po tayo, maghanap tayo ng mga magandang supplier, and mag-ask tayo kung anong pwede nilang ma-offer, what if mag-wholesale tayo. So, para naman pwede tayong bumaba ng mga presyo natin na hindi ma-compromise ng cost. So, to wrap up my video, yung best discarding na ginagawa ko para hindi tayo sumabay sa price war na nangyayari sa ating mga kakompetensya sa lugar natin ay itong best. So, B stands for believe and know the value of your product or your services na ino-offer natin. Next is letter E,
eliminate emotions. Walain natin yung mga emotion natin. Hindi tayo consistent, depende kung ano yung nararamdaman natin sa pagprepresyo ng ating mga product na binibenta. And S, stick to the standard the way you mark up your product. So yung last naman ay ang letter T. Try to innovate. So dapat mag-innovate po tayo. Matuto po tayo mag-innovate. Day by day, dapat meron po tayong makukuha ng mga kaalaman paano tayo maghanap ng mga mas mura na mga supplier and paano natin i-enhance yung customer service natin. So, try to innovate. Maghanap tayo ng mga makabagong pamamaraan, makabagong teknolohiya na pwede nating or gawin sa ating tindahan, lalo na sa pagpapaganda ng presyo ng ating mga produkto na hindi kailangan nating i-compromise yung cost natin para lang sumabay tayo sa price war. So, wag na wag gawin po na sumabay sa price war kung nako-compromise na po yung cost natin kasi talagang malulugi po tayo. So, yun na po aking may share for this video. Thank you and God bless. Hope you like the video. Please don't forget to like and subscribe.